My dear mother, ano ang gusto niyong itanong sa akin bago ko umalis? Ang tanong ko mahal mo ba ang nanay? Napakadaling tanong. Baby ko, andito tayo ngayon sa place ng aking kapatid. So, ano, kapatid, no? Malalaman nyo mamaya. Okay, so magsimula muna tayo ng ating intro, okay? 3, 2, 1, start! Ganda ng view, oh. Hello, ito yung kapatid ko. Say hello, konnichiwa. Hello po. Konnichiwa. Alam niyo mga ka-baby ko, kasi minsan lang kami magkasama ng kapatid ko. So, ganito, sabi ko, let's take a walk. So, andito kami ngayon, nagwo-walking sa park. Okay? So, alam naman natin, importante ang walking eh. Lalo na pag ganitong mga season, kailangan mo talagang mag-undo. Look, ang ganda ng view. Kaya alam mo, pag lalabas ka, malaking bagay yung fresh air. Tapos tawag dito, yung makakalimutan mo yung konting problema mo. Kasi nakikita mo yung magandang view, di ba? Kahit malungkot ka, tingnan mo, yung tree na yan, laki, oh. Ay, ang ganda na, oh. Tingnan mo, oh. Nice. Oh, galing, oh. Galing, no? Nakaka-change mind talaga, no? Tapos may bench pa. Ang dami naglalakad dito, no? Makaupo nga muna. Hindi pa napapagod, nakaupo na, no? Upo muna tayo, mga ka-babes. Alam nyo mga ka-baby ko, bakit ako nandito ngayon sa bahay ng kapatid ko? Alam nyo ba kung anong reason? Akala nyo nandito lang ako ba sa Siyempre, isa rin yun siyempre mga ka-baby ko na gusto ko makita yung kapatid ko. Pero alam nyo ba mga ka-baby ko, kaya namin ito ginawa itong vlog na ito para sa mahal naming mother. Kasi alam nyo ba mga ka-baby ko, kaya ako nandito ay para sa memory ng aming mother. Dahil alam nyo ba na wala na yung mahal naming nanay. Kaya syempre pag ikaw nag-grieving, alangang umiyak ka na lang sa isang sulok, syempre maghahanap ka ng kasama, di ba? So kaya ako nandito sa bahay ng kapatid ko. Kaya ito ngayon, bukas uuwi na ako. Kaya sabi ko, bakit hindi tayo mag-vlog? Wala to sa plano. Kaya lang syempre parang memories namin sa mother ko. Kaya namin itong ginawa. Ito nga rito. Alam nyo mga ka-baby ko, kawawala lang ng mother namin. Dapat sana uuwi ako nitong mga next month. Kaso hindi na ako hinintay ng mother ko. Nangako ako sa kanya na uuwi ako this year. Magkasama ko siya. Kaso hindi na kami nahintay kaya yun ang masakit eh. Kaya ako nandito ngayon dahil para siyempre pag malungkot ka, para naghahanap ka ng kasama, di ba? Ganun din siya. Yun ang ibig sabihin, kaya kami magkasama ngayon. Naglalakad tayo, lakad muna tayo. Baka kasi umulan na naman, di na kami makakapag-vlog sa inyo. Kaya ngayon, mga ka-baby ko, kaya namin ito nga, ulit ko, kaya parang hindi kami masaya sa oras na ito. Yun ang ibig sabihin.
Pero dahil syempre ganun talaga ang buhay, na darating naman talaga yung time na to, di ba? Kaya lang syempre, hindi ka handa, pero kailangan mong labanan. So nagkataon, awa ng Diyos, meron akong kapatid dito na pag ganitong mga sad moment, ito ang inuuwian ko. Pag gusto kong umiyak, pag gusto kong yung magpalit ng hangin, na over-stress na ako, dito ako pumupunta. Kaya ito, bago, para tong vlog na ito, para sa aming mahal na mother. Nakakalungkot kasi imagine mo, ang promise ko sa kanya, mga next month, kung awa ng Diyos, walang maging problema, uuwi ako, kasama ito. Kaso hindi na kami hinihintay eh. Yun ang malungkot eh, di ba? Ano ba yan? Kayo ba mga kabebe ko, talingin ko kayo sa mga nakaka-relate. Meron din ba kayong ganitong moment na yung pag-down ka pero kailangan mong labanan? Di ba? Hirap no? Ganito pala yun pag nawalan ka ng magulang, di ba? Sakit, di ba? Namin to, alaala namin sa aming mahal na mother. Alam ko masaya yung mother natin, di ba? Pag nakita tayo magkasama. Lahat naman ng mother ganun, di ba? Pag nakitang magkasamang magkapatid, masaya yon sigurado. Tapos, yung mother namin, yesterday, nagpunta kami ng church, kaming dalawa magkasama. I'm sure, masaya yon dahil yun ang gusto niyang makita sa aming magkakapatid. Di ba? Isa pa pag nalulungkat ka, di ba? Akala nila ng mga tao, mga kaibigan mo, masaya ka, pero hindi nila alam na lumuluha yung puso mo, di ba? At saka isa pang malungkot, yung yung mother mo, isa nga pala mga kabebe ko, kwento ko sa inyo. Bago kami huling magkita ng mother ko, sabi ko sa kanya, gawa na tayo ng magandang memories. Kaya sa mga followers ko, mga kabebe ko, thank you sa mga support nyo sa panonood ng mga shorts ko na makalokohan ko, kasama ko yung mother ko. Kasi yun talaga ang purpose ko na makagawa ng memories hanggat okay pa siya, hanggat masigla pa yung mother ko. Kasi alam ko darating yung time na yung mother ko, panagkita tayo, kasama mo yung kapatid mo, punta tayo sa ganitong lugar, yung mga ganun ba. Pagkatapos sa sakit, diba, malalaman mo na ano pala, ganitong mangyayari, di ba? Kaya parang narinig ko, masakit pala yung yung wala kang mawalan ka ng magulang, di ba? Pero yung yung sa'yo na pala mangyayari, hirap, no? Tsaka pa isa pa mga kabebe ko, share ko lang sa inyo. Yung pag kaya nga pala sasabihin ng mga iba, bakit hindi ka umuwi ng US? Yun ang tanong, di ba? Alam nyo kasi mga kabebe ko, hindi naman tayo pare-pareho, di ba? Katulad ko, mukha lang akong strong, pero deep inside, hindi talaga ako strong, mga kabebe ko. Kaya nga, yung mga mahal ko sa buhay, hanggat healthy pa si bebe ko, hanggat okay pa, gumagawa ako ng magandang memories. Kasi alam nyo ba mga kabebe ko, hindi mo masasabi ang buhay ng tao, di ba? So, ibig sabihin, buti na lang, nakasama ko pa yung mahal kong mother.
gumawa pa kami ng mga get together. Tapos pag nagbablog ako, nandun siya sa tabi ko pag hindi pa siya makatulog. Yung mga ganun ba? Kaya masakit eh. Hindi ko siya makayang makita na ganun. Siguro sa mga iba okay lang. Parang, ano ba yan? Arte naman na ganun, di ba? Pero ako ang nakakalam ng sarili ko, baka hindi ko na makaya, di ba? Baka ibig sabihin yung baka pag nag-iisa na lang ako, iyak na lang ako naiyak. Ako, iniis ko yung health ko. Kasi, alam niyo ba mga kabebe ko, meron akong ikwento sa inyo. Kasi alam niyo, noon yung father ko, sa mga hindi nakakalam, 2 taon akong iyak ng iyak. Yung una, 1 month, 2 months. Okay lang na makitang umiiyak ako, maintindihan ng mga kasama ko sa buhay. Pero yung 3 months, 4 months, umaabot na ako ng 1 year hanggang 2 years. Hindi ko na yung pinapakita sa mga tao kasi nahihiya na rin ako, baka sabihin overacting ako, di ba? Ganun ako ka-depressed noon. Tapos ngayon, hindi ko kayang makita. Sa iba okay yun, pero sa akin hindi ko kaya yun mga kabebe ko. Alam nyo ba yung ganun? Kaya kung nakikita nyo, kala nyo okay lang ako. Hindi ako okay mga kabebe ko. Meron pa ako i-share sa inyo mga kabebe ko. Alam nyo ba? Naalala ko gabi, hindi ako nakatulog. Kasi alam mo ganun pala pag ikaw ay nag-grade. Minsan tatawa ka, minsan may time na makakalimutan mo, and then mamaya iiyak ka na naman. Totoo pala yun, ano pala yun? Kahit nung malaman kong wala na yung mother namin, tumawag ako sa ate ko. Una, na-shock syempre, nanay, anak ka, di ba? Tapos iniba namin yung usapan namin. Mamaya-maya, mahihinto ka, iiyak ka na naman, and then tatawa ka na naman. Para ka luka-luka, di ba? Tapos itong kapatid ko nung kasama ko ngayon, nag-uusap din kami, parang kaming luka-luka na iiyak, mamaya tatawa, and then mamaya, kung pala mo parang wala lang. So alam niyo ba mga kabebe ko, isa pa nung pumunta ako dito sa kapatid ko, naka-train ako, naka-sunglass pa ako para maitago yung aking, yung aking sadness, di ba? Natawa rin ako sa sarili ko, biglang tutuloy yung luha ko, di ba? Ano ba yung gano'n, nakala mo, parang wala lang, di ba? Tapos bigla na lang tumutuloy yung luha ko, nahiya ako dito sa train kasi nakasanglas ako, parang magugulat na lang yung tao, may luha ka, di ba? Totoo yun mga kabebe ko, ang sakit talaga, sa totoo lang. Kasi magulang mo yun eh, yung parang alam mo sa imagination mo sa sarili mo na pag uuwi ka ng US, siyempre maggagamburo ka dito sa Japan, buhay na, reality mo buhay dito sa Japan. Kahit hindi kayo lagi nag-uusap, parang yung alam mo sa sarili mo na na nandyan lang siya. Lapit ka dito sa akin. Nandyan lang siya, di ba? Pagkatapos ngayon malalaman mo, wala na siya. Iba ang sakit no, di ba? Meron pa akong ikikwento sa inyo mga kabebe ko. Ito alam niyo ba, yung mother ko, last 2 weeks siguro ago yon. Nag-chat pa kami sa iPad niya. Kasi may iPad din eh. Binili siya ng kapatid ko. High-tech pa yung iPad eh. Ang ganda eh. Parang alam mo naman syempre matatanda, hindi sanay sa mga high-tech niya, di ba? Pero trying hard kami talaga para matuto yung mother ko. Alam mo ba nangyari? Papatay-patay kami, on off hanggang matuto siya. Kaya hindi kami nakapag-usap ng private, puro face-to-face lang kami. Kaya kung alam ko lang na mawawala na pala siya, sana pala nag-usap na kami ng kahit anong pag-usapan. Hindi, ang focus namin about sa sa iPad eh. Kaya yun ang masakit eh, pero sabi ko sa kapatid ko, buti nga ikaw kahit paano nagkaroon ka ng memory kay mother. Ako nga wala, di ba? Kaya yun na lang inisip ko siguro. Kahit malang makita mo yung face-to-face kayo, at least meron kayong alaala, di ba? Kaya puro magandang memories lang ang gusto ko maalala sa mother ko. Kasi sino ba naman ang gusto mong makita na gano'n ang kalagayan niya, di ba? Hindi ibig sabihin na napaka-cold naman ito ni baby ko. Hindi gano'n. Bahala kayo kung i-judge niyo ko, pero sinabi ko lang naman, yun totoo. Iba-iba tayo ng pagkatao. Kaya ito mga kabebe ko, siguro sa paggawa namin ng video na ito, makita ng aking mga siblings
Yun pala ang story ni baby ko. Imagine mo, kahit paano na nagka face to face pa kami ni mother. Hindi nga lang kami nakapag-usap ng talagang dapat pag-usapan dahil ang focus namin is about sa sa phone. Bakit umiiyak ka na dyan? Baka may gusto kang itanong sa akin. Oy, teka mo lang, sandali, hintay mo nga ako. Samahan mo ko. Baka may gusto kang itanong sa mga followers natin dyan. Oy, anong ginagawa mo dyan? Tanungin mo ako, baka mayroon kang gustong itanong. Ano? Nag-iisip ako na. Hindi, ang sa akin ha, yung may pagkulang pa dyan na malayo. Anong mapapayo mo sa mga malalayo ang mga magulang pa nila? Alam nyo, advice ko sa mga merong mga nakikira pang mga magulang dyan. Tapos kayo, magkakalayo kayo, nakatira kayo sa malayo. Alam nyo bang importante ang hanggat buhay pang mga magulang ninyo ay gumawa kayo ng paraan kung paano nyo siya makakausap. At kung nakatira halimbawa sa abroad, ang mga magulang ninyo, huwag puro yung negative. Kailangan pagkausap mo dapat laging positive kasi alam mo, hindi ko naman nila lahat. Meron kasing tao kasi na ang purpose pag tumawag, pera agad, di ba? Huwag ganon kasi hindi madali tumira sa abroad, malungkot, lalo na kung nakatira ka sa US. Mga karamihan doon, mga senior citizen ay sa bahay na lang, naghihintay kung kailan darating ang mga anak nila, yung apo nila. Yung ganun ba? Iba-iba ng ng buhay, lifestyle. Dito sa Japan iba, sa Amerika iba rin. Katulad ng sa mother ko, yung mga matatanda doon nakita ko based in my experience. Maghihintay ka kung kailan darating ang yung anak mo galing sa work, mga tao sa States, mga busy doon, di ba? So ibig sabihin talagang malungkot. Kaya nga pag nagkikita kami ng mother ko, pinapatawa ko 'yon. Masaya, puro masaya, ayoko na ng negative. Di ba? Kaya ang lesson doon mga kababy ko, dapat lagi nyong alalahanin ng mga magulang nyo kasi pag wala na sila, wala na, di ba? Kung medyo makulit na sila, yung lalo na kung matanda na, konting tiis lang kasi hindi naman forever na ganun, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon ko na naiisip, ay nako, ang lungkot no. Hirap i-explain. Parang pag umuwi ako ng US, masaya ako kasi syempre makita ko yung kapatid ko, family niya. Syempre number one doon yung priority yung mother mo, father mo. Tapos ngayon, alam mo sa sarili mo, darating natin pag-gising mo sa umaga, alam mong wala na. Wala na, hindi na mababalik di ba? Hirap man sabihin pero talagang malungkot. Kaya ang grieving para sa akin, based in my experience, kahit hindi lang naman itong kapatid ko dito, yung ibang mga kapatid ko na tinawagan ko, pareho na yung malungkot, masaya, tawanan, and then pag nag-iisa ka, luluha ka. Ganun pala ang grieving para sa akin. What is grieving? Sad, happy, di ba? Kasi happy, naalala mo yung mga good memories. Yung sad, dahil sa isip mo, wala na siya. Yun ang ibig sabihin sa akin ng grieving. Kaya ngayon, hindi ko alam Pag uwi na ako bukas kasi almost 1 week na ako dito sa kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero basta isipin mo na lang yung magandang memories mo sa mahal mo sa buhay, mother mo, para wag mo nang maisip na ito na pala, di ba? Kaya yun ang reason ko sa totoo lang mga kabebe ko. Merong iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng value, di ba? Kung paano mo i-treat pag nawala na ang mahal mo sa buhay. Para sa akin, ulitin ko na hanggat buhay pa, be happy. Lalo na katulad ko, kami hiwa-hiwalay kami, parents namin nasa US, meron dito sa Japan, meron sa ganong lugar. Dapat pag nakita-kita kayo magkapatid, happy lang. Huwag kayong mag-isip ng negative, puro positive kasi baka bukas isa sa inyo wala na. Yun ang lesson for today.
So mga kababy ko, yun ang aking ma-share sa inyo, yung ganitong oras, okay? Yung ibig ko sabihin, yung grieving. Sa oras na ito, siguro habang ginagawa ko tong vlog na ito, yung isang pang kapatid ko, busy yon. Pasensya ka na, hindi ako makakauwi kasi iniisip ko rin yung health ko. Nahihilo kasi ako sa panahon ngayon, ewan ko kung bakit, na merong hindi ko na kailangan pang sabihin sa social media, pero ako nakakaalam ng health ko. Baka mamaya pagpunta ko dyan, naging problema pa ako. Kaya sinabi ko naman sa'yo na pasensya ka na, pero alam ko maintindihan mo ako. Di ba, bumawi na naman ako, di ba? Marami na akong bawi, di ba? Alam mo yon, ikaw nakakaalam nung kung sino ka man yung sinasabi kong kapatid ko. Kaya importante na pasaya natin si mother hanggang nabubuhay pa siya. Di ba? Tama? So, dumidilim na, uwi na kami. So, yun ang share ko sa inyo mga ka-baby ko. Ang problema ko yung mga baby ko, hindi ko alam kung uli ako mag-i-start. Pag uwi ko bukas, ito rin kapatid ko dito. Crying together, laughing together, eating together. Eh, pag uwi ko bukas, paano na, di ba? Ang hirap magsimula, sa totoo lang. Madaling sabihin, ganun, di ba? Etc. Pero pag ikaw na pala sa'yo mangyayari, kasi siyempre lahat naman tayo first time, di ba? First time, second time na to kasi alam niyo na yung story ko, di ba? Kaya ang sakit pala. Hindi ko alam kung paano na ako magsisimula bukas. Baka ito na naman, iiyak na naman ako mag-isa na parang luka-luka. And then paglabas, di ba? So, na-share ko lang sa inyo mga baby ko ang story ko today. Ginawa ko itong video na ito para for the memories of our dear mother. Hindi para lang kung ano lang. Okay? At para sa mga siblings ko, para na rin sa mahal naming mother. Marami nagmamahal sa mother ko. Napakabait kasi niyan eh. Lalo na kaya lang siyempre pag tumanda na, gano'n naman, di ba? Wala naman perfect, di ba? So, Dito baka himatayin kayo nanay sa sobrang saya, ha? Okay lang kayo. Okay. So, halika na, uwi na tayo, madilim na. Thank you for watching mga baby. Kung meron ka bang papahabong, wala. So, okay mga ka-baby ko ha, pasensya na kayo ha. Hindi naman kasi lahat ng ang buhay kasi ganun eh. Hindi naman laging masaya. May time na malungkot. Meron naman din masaya, hindi naman palagi. So, ngayon, sorrow, sadness. Okay? Pero I will try my best na maging happy sa susunod kong mga vlog. Okay? For the meantime, ito muna ang vlog ko ngayon para sa aking my dear mother. Okay? So, thank you for watching mga ka-baby ko. Arigatou gozaimasu. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ayan, wala na akong boses. Thank you, mga kamili ko. Bye! O yan, mga baby ko, patunay eh. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Arigato! Subscribe! Like and share! Very good!